Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yun pong mga option ng ICC, yung paparating daw na warrant of arrest di umano ng ICC. Yun pong pag-iimbestiga sa gentleman's agreement ni Pangulong Duterte with China daw at saka paghanda sa eleksyon, no? Yan po ang inuuna ng ating pamahalaan, no? Kaysa po tugunan yung mga suliraning humaharap ngayon. Nakikita niyo po ba yung kung paano po mag-prioritize, no, yung ating pamahalaan? Parang nakasanayan natin, no? Sa kanila, eto ang problema, no? Pinakagutom po ang mga Pilipino ngayon, pinakamalaki po ang bilang ng nagugutom ngayon, 2024. Pero ignore lang po 'yan, 'di ba? 'Yan yung formula ng ating pamahalaan, eh. Dehin bokiki tungkol sa mga problema, lilipas din 'yan. Dehin bokiki, 'wag lang pansinin, lilipas din 'yan. Okay. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, may pilosopo po rito, sinasabi gutom ka ba, buds? Alam nyo, pag sinabi ko na may problema tayo sa droga, ibig bang sabihin drug addict ako? Isip-isip din, no? Hindi nyo po yan madidinay. Yan po ay nasa mga dyaryo. Hindi po galing kay Badong yan, no? Okay. Nakukuha nyo, no? Hindi po pag sinabi kong mayroong malaganap ang krimen, kriminal ka ba, Badong? Ganun ba kagad yun? Hindi po ganun yun. Hindi po applicable sa akin. Kaya nga, sinasagot lang din naman kita. Di ba? Bawal ba akong sumagot? Yan problema nyo pag nababara kayo eh. May mga tama naman yung tanong mo. Nagugutom ka ba? Bakit? Pag sinabi ko bang gutom ang Pilipinas, ako yun? Yun yung point natin. No? Pag kriminal, pag sinabi kong mataas ang krimen, kriminal na ba ako? Mali po yung mga natin, atake natin sa buhay, no? Ito po ay mga totoong suliranin ng kinakaharap ng Pilipinas. At ito po ay ayon sa SWS survey, no? Ano pa po? Mataas ang presyo ng bilihin. Tumingin-tingin lang po kayo sa dyaryo, hindi na po kami. Wag na yung palengke, hindi naman kayo naniniwala sa tunay na presyo sa palengke yata. Sa dyaryo na lang kayo tumingin. Sa dyaryo po, mataas, no? Paano kita maiimbestiga? Okay. Basta mga ganyan mga tao, okay lang yan. Nagpapasarap yan ng usapan. Lilipas din. Ito po, may mga tunay tayong suliranin, no? Bukod pa po dyan, nakalimutan pa po natin ilagay, may question po sa ating liderato, no? Wala tayong magagawa siguro dahil sa maisog kararally. Alam niyo naman ang sinisigaw sa rally, no? Bangag, bangag. Tapos meron pang investigasyon. Hindi natin mailalayo yan na may duda. Ang dali lang naman po, no? Ang dali lang naman po. Hindi po natin inutusan yung Pangulo. Wala po tayong karapatan. Pero napakadali lang pong patunayan, di po ba? Iimbestigahan mo ba siya, si Badong? Imbestigahan mo, bakit naman? Sa pagkabungi ko ba? Okay. Masarap tong mga nakikipag-interaction ka. Okay lang po yan. Ganyan na po ang natin. Hindi na po yung naka-format lang. Basta may magandang mag-interact na tayo.
Alam po ninyo, marami pong mga lumutang sa mga mamamayan 'no, yung mga simple lang po, simpleng mga problema, kagutuman tapos nababalitaan mo nagsasalita yung mga eto sari-saring topic na po, bahala na po kayo kung ano po ang, makalimutan natin mag-comment-comment na lang kayo diyan. Okey, alam po ninyo, eto pong lahat ng 'to sabay-sabay 'tong nagaganap 'no. Lahat po kung hindi niyo po nararamdaman sa sarili niyo, yung hirap ng buhay, tataas na naman ang announcement, tataas na naman po yung kuryente, 'no? Tataas na naman po siyempre pataas ng pataas po yung mga, tubig, mga presyo po 'to at presyo ng pagkain. Ngayon, panay, imbes na direkta tumugon dito sa mga suliranin na 'to, inuuna pa natin yung paghanap ng sisi. Lahat po 'yan paghanap ng sisi sa nagdaang administrasyon, 'no? Kung meron pong pagdududa, sa kalagayan kung ano man po, kung meron pong pagdududa dito po sa naibabato kay Pangulong Marcos, 'no? Hindi po 'yan dahil sa, masasamang tao yung nagbibintang, may naniniwala, eh. 'Di po ba? 'Yun yung problema, marami pong naniniwala. Okey. So kung marami pong naniniwala, dapat i-disprove niyo naman. Magkaroon din ng effort na i-disprove yung mga maling paniniwala. Iba kasi yung nangyari nun kay ano, eh, iba kasi yung nangyari kay Pangulong Marcos nun, ay kay Pangulong Duterte nung nagdaang administrasyon. Nung nagdaang administrasyon, o di magdiwang ka Greco, wala naman wala akong problema diyan. Nung nagdaang administrasyon, meron ding binibintang kay Pangulong Duterte, 'di po ba? Pero nasanay tayo squarely 'pag pinagbintangan si Pangulong Duterte, sinasagot niya, 'di po ba? Eh, ang pangunahin naman binibintang sa kanya war on drugs, eh, sinasagot naman niya. Oo, nananawagan siya na talagang inaamin niya na merong 'pag yung inuutos niya na 'pag nanlaban, alam na kaysa manganib ang buhay ng mga humuhuli. Inaamin niya na may war on drugs. Eh, war on drugs yun, eh. Proyekto niya yun at marami po natutuwa dun. Hindi po tayo nasanay sa pag-i-ignore lang, 'di po ba? Lahat po, kahit po noon 'no, hindi po pambabastos 'yan sa pangulo. Hindi po 'yan pambabastos sa pangulo pagka inakusahan niyo po yung pangulo ng Pilipinas ng kung ano-ano, dapat mo sagutin. Kasi 'yan po ay, directly o indirectly, hindi naman po ang nananawagan lang yung mga simpleng mga detractors niyo, eh. Hindi lang ng mga vloggers at si Pangulong Duterte. Wala ba kayong pakiramdam sa masa? Hindi ba niyo ba nararamdaman na lahat ng 'yan, eh, pinagdududa, eh, napakasimple lang naman pong sagutin. Katulad nung ginagawa ni Pangulong Duterte no'n, nami-miss po namin. Kinukumpara ba namin? Hindi puwedeng hindi mo ikumpara, magkasunod, eh, 'di ba? Hindi mo puwedeng hindi ikumpara kasi magkasunod yung presidency. Noon, anumang akusa niyo kay Pangulong Duterte, sasagutin niya. Meron siyang spokesperson si palitan po si Roque, tapos naging si Panelo, tapos si Roque uli. At meron pa pong talk to the people na naliliwanagan. Eh ngayon po, pag nagto-talk to the people, squarely, tinatanong, anong masasabi nyo sa kayo ay idinadawit? Tinawanan lang. Hindi tayo sanay, hindi tayo sanay na hindi natin naliliwanagan kung ano ang nagaganap. Oh, eto pa, 'no?
Paulit-ulit 'yan, paulit-ulit yang problema natin sa West Philippine Sea. Tapos maririnig mo, una ang tatapang natin pagtanggol, ito ang atin 'to, gagawin natin lahat para tumindig tayo para sa lahat, ipaglaban. Ano po ipaglaban? Nagpapabomba lang tayo, eh. Wala naman tayong nakikitang paglaban, eh. Ako, pro-China ka kasi Badong, putang pro-China na 'yan. Gusto ko na ngang kahit na yung ano lang, eh, kahit na nga yung water gun lang, eh, 'di ba? Makabawi lang tayo, eh. Ang point ko, gusto po ng tao aksyon. Gusto po ng mamamayang Pilipino nakakakita ng ginagawa. Hindi niyo na po puwedeng siraan si Morales, 'no? Yung ginagawa kasi nila gano'n, eh. Sisiraan niyo si Morales, yung naninira kay Morales, 'di ba napaka-ironic? Napaka-ironic na si Morales sinisiraan ng mga senador, sinisiraan ng mga congressman, sinisiraan ng media, 'no? Pero pinaniniwalaan pa rin ng mga tao. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit kaya? Isa lang po ibig sabihin niyan. Yung mamamayan wala lang nagpapasarvey. Kung may nagpapasarvey, tinitiyak ko sa inyo, lalabas na mas naniniwala yung ano, eh, mas naniniwala yung mamamayang Pilipino kay Morales kaysa sa mga senador at mga congressman. Bakit po niyo naiisipan na instead na unahin kung paano po tutugunan yung gutom, salita lang naman ng salita. Katulad po minsan nagsalita si Dante Gonzales, kailan ba sumagot si BBBM? Tama, hindi nga siya sumasagot. Pinatunayan mo nga na hindi sumasagot. So anong gusto mo mangyari? Wag na lang pansinin lahat ng problema, wag na sagutin. Maano na lang tayo, masanay na lang tayo na walang kasagutan sa lahat ng problema natin. Ito po ang kasagutan nila. Pinakikita po nila, kasabwat po tong media. Kasabwat po sa yung media, pinakikita po nila sa buong Pilipinas, sa buong mamamayang Pilipino, na ano po yung pinapakita nila? Na inuunan nila eleksyon. Tuwan-tuwa sila, nagsanib puwersa. Yung Partido Federal ng Pilipinas at saka tong Lakas CMD. Okay lang po yan. Wala pong problema. Mananalo po kayo. Congressman, mga mayor at gobernador, ganyan din panahon ni Duterte. Panalo rin, eh. Kaya lang hindi nyo masisiro yung nagiging lumalabas na oposisyon. Si Duterte na po ang lumalabas na oposisyon, hindi nyo po masisiro ang tunay na sukatan po. Kasi po, sa totoo lang, yung mga congressman na yan, mahirap pong talunin sa distrito nila yan. Kahit po kayo manawagan na wag natin iboto yung mga congress, hindi po mangyayari yan. Iba po yung labanan sa distrito, eh. Ganon din po yung mga mayor, ganon din po yung mga governor, no? Pero ang tunay na labanan po, ilan yung maipapanalo natin na senador, no? Total, eleksyon na inuuna, eh. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Bumabalik na po yung mga problema ng droga. Tapos nakakahuli po siya. Hindi niyo po ba naisip? Bakit nakahuli na kayo ng anlaki-laki na? Imbis na matuwa yung mga tao, pinagdudahan. Duda na lahat. Nakakatakot po na yung pamunuan natin, panay duda po ang nagaganap. Sasabihin nyo, kasi kayo mga vlogger ang nagpapalaganap, eh. Bakit wala bang vlogger si PBBM?
Bakit mas pinaniniwalaan yung vlog kung vlogger po ang sinasabi nyo, no? Kung vlogger po ni BBM, ay ni Duterte ang dahilan. Ano magagawa nyo? Mas pinaniniwalaan, ibig nyo sabihin, umaamin kayo na mas pinaniniwalaan yung mga vlogger ni Duterte kaysa mga vlogger nyo? Alam niyo, napakadali lang naman po, no? Yung unang hamon ni Pangulong Duterte, magpa-drug test sila sa Luneta. Wala naman sigurong masama doon. Hindi naman sinabing siya lang ang magpa-drug test eh. Di ba? Total, inaakusahan mo siya na fentanyl. Inaakusahan ka rin ng pareho kayo nag-aakusahan. Eh di magpa-drug test nga kayo sa Luneta. Di ba? Yung kitang-kita ng mamamayan. Kaya wala nang duda sa 2 minutes. Wala nang duda sa simple lang po, no? Kung yun lang yung problema, kaso nga ayaw pa simplihin eh. Gusto yung komplikado eh. Nasanay kasi tayo kay Pangulong Duterte na kino-confront yung problema. Yan ba problema? Susolusyonan natin yan. Yung solusyon ko sa problema, maaring hindi kayo sumang-ayon. Pero ito po nakikita natin eh. Nagdeklara na po yung Kongreso na iimbestigahan yung gentleman's agreement. Nagdeklara na rin si Amy Marcos na iimbestigahan niya yung gentleman's agreement. Para saan? Tapos na yun eh. Bakit yung tapos na? Meron bang akusasyon na may maling ginawa? Mag-akusa muna kayo bago nyo imbestigahan. Kasi kung imbestigahan nyo lang, sasayang lang kayo ng pera. Ang tanong, meron ba kayong inaakusa kay Pangulong Duterte para nyo imbestigahan? Kasi nagdaan na yan eh. Di ba? For 6 years. Yung pakikipagrelasyon natin sa China ay nagresulta ng kapayapaan dyan. Relative ba? Hindi ko sinabing wala ni isang insidente. Relatively, mas payapa nung last 6 years kaysa ngayong first 2 years pa lang. Sagutin nyo ko, nakailang bomba na sa atin ngayon ng water cannon? 2 taon pa lang o magdadalawang taon pa lang. Nung panahon ni Duterte, 6 years, ilang beses tayong binomba ng water cannon? Wala, as in zero. Walang beses. Hindi tayo binomba man lang. Ngayon, 2 years pa lang, nakailang bomba na. Ngayon may problema. Tignan nyo kung gaano ka illogical yung ginagawa ng mga to. Ngayon may problema. Ang solusyon, imbestigahan yung Pangulo nung nagdaang panahon. Kung lutasin nyo na lang yung problema ngayon. Sisi lang eh. Hinahanapan nyo lang ng sisi. May problema tayo sa West Philippine Sea ngayon. Hinahanapan nyo lang ng sisi. Nagugutom ang mga Pilipino. Gutom ayon sa SWS. Pinakamataas ang kagutuman. Pinakamataas. Mananawa talaga kayo. Ito ginagawa nila eh. Pinamumukha ko sa inyo kung anong ginagawa nila. Instead na tugunan yung mga tunay na problema. Ano po ang mga tunay na problema? Sa mga komunidad nyo, tanong ko lang, hindi ba nagbalik na yung mga droga, yung mga krimen? 2.5 na naman yung mga krimen. Dati po may takot na yung mga kriminal. Wala na ganong gumagawa ng krimen. Ngayon po, ang nababalitaan natin, investigasyon kay Duterte, investigasyon. Iimbestigahan nila. Pantapat dito sa yung kay Bato. Gusto lahat ipatigil. Gusto ng mga congressman ipatigil ni Bato. Gusto pati ng Senate President. Diyan na kayo magkakalintikan ni Bato. Diyan nyo na makikilala si Bato kung gaano katigas si Bato. Kung papatigil nyo yan. Hindi naman kayo makaporma kay Bato. Di ba? Wala po akong problema makipagkaibigan kayo kahit kaninong bansa. Pero yung tinitira tayo palagi,
Tapos wala tayong ginagawa, wala ring magawa yung kaibigan natin. Ayaw din naman tayong tulungan. Hindi naman tayo tinutulungan. Tinulungan ba tayo? Hindrance ba yung ano? Naging hindrance ba yung mga, anong tawag dyan? EDCA sites? Okay. Tapos ang saya, yun yung nakakainis eh, no? Makikita mo na naghahanda sila sa eleksyon na parang yung ngisi hanggang abot, nakita niyo yung mga interview kay Romualdez. Feeling parang panalong-panalo na eh. Kaya dapat ikampanya natin. Wala po tayong magagawa sa law at sa Congress. Dapat pagtuunan natin, pansin natin yung sa Senado. Kasi ipapahiya po natin yan. Mas mahirap po. No? Mahirap pong talunin ang nasa administrasyon sa midterm. Mahirap po talunin yan. Pero gawin po natin ang lahat. So, huwag na kayong magpakalat ng mga sa lahat po ng susuportahan ni Tatay Digong. Suportahan po natin para po mapahiya itong mga to na akala nila in the bag na kagad lahat. Nakita niyo yung ngisi? Ang problema, wala tayong problema na kagutuman, wala yan lahat. Isisang lahat yan sa nagdaang administrasyon. Kita niyo solusyonan nila sa pagtaas ng presyo ng bilihin? O, nanata nila yung rice tariffication law. O, hanggang sa maipasa yan. Sasabihin si Duterte kasi may kasalanan, bakit mataas ang presyo ngayon? Ang may kasalanan yung presidente ng 2016 to 2022. Alam niyo po yung attitude eh. Wala po akong pakialam sa wala po akong pakialam sa meron bang proyekto tong gobyerno to. Natural. Magkakaroon ka ng proyekto dahil gobyerno ka. Punta lang naman wala kang proyekto. Pero ang tanong po sa inyo, alam niyo po ba kung ano ang mga matatagumpay na proyekto ng gobyernong ito? Yung mga tinuloy niya. Yung mga tinuloy niya na proyekto ni Pangulong Duterte. NTF-ELCAC, no? Yung mga natira sa build na may pondo pa, na napondohan na. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit tayo, eto nakakatawa sa lahat. Baka hindi nyo lang napupuna. Ang nakakatawa sa lahat, eto. Gusto nating i-privatize yung mga government-owned company natin. Pero, nag-create tayo ng isa pang government-owned company na ang tawag natin ay Maharlika Fund. Para tayong mga naghanap tayo ng ibebentang kumpanya ng pamahalaan at the same time nagtatayo tayo ng kumpanya ng pamahalaan para magkaroon ng mga proyekto. Bakit po ba natin pinanibitize na nga uli yung service ng NAIA? Bakit na nga po natin pinanibitize? Tanungin po ninyo sa akin kung bakit natin pinanibitize. Kasi mas maganda daw magpatakbo yung private. Bakit tayo nagtayo ngayon ng Maharlika Fund na magke-create siya ng mga pinatatakbo nating ginawa nating corporation? Ito nga po yung latest sa Maharlika Fund. Yung Maharlika Fund, parang i-convert na to na korporasyon. Hindi naman korporasyon, no? Kumuha po ng mga pondo, galing din sa atin, tapos sila ngayon, mamamahala po sila ng mga proyekto na sila gagawa. Halimbawa, sila na magtatayo dahil walang pumapasok na investors eh. Sila na ngayon magtatayo ng mga power plant at kung ano pa yung gusto nilang itayo. So tayo rin pala mamamahala doon.
Eh di mauulit lang kung ano po. Yung NAIA, ayaw nating patinuin yung pagpapatakbo ng gobyerno. Kaya natin pre-privatize para tumino. Ngayon, eto, nagtayo tayo ng government corporation para mag-ano na naman ng panibagong mga kaya ang gulo ng ano walang direksyon talaga tong ano natin. Hindi ko sinasabing mali 'yun. Dapat nga hindi natin privatize yung NAIA eh. Kung may palpak sa palakad sa NAIA, palitan nyo na mamahala. Eto ngayon, maraming pondo tong ano, maraming pondo tong anong tawag diyan? Maharlika Fund. Paano kung palpak yung mamahala? Ipa-privatize na naman natin 'yan? Okay. Punta po tayo rito. Senator Amy Marcos, ano po ang silbi ng pag-iimbestiga nyo sa gentleman's agreement kay Pangulong Duterte? Ibig po ba sabihin, lahat po ng agreement natin sa China, iimbestigahan nyo? Iimbestigahan mo rin ba yung kapatid mo ngayon na merong new model agreement sa China? Dapat consistent po kayo. Kasi gusto nyo na naman pasamain si Duterte. Wala pong masama sa pakikipag-usap sa kaibigan mong bansa. Katulad po yan ng pakikipag-usap natin sa USA. Wala pong masama. Parang may krimen bang ginawa si Duterte? Ito pa ICC. Nakailang balentong na ba kayo dyan sa ICC? Alam po ninyo, ang panghawakan lang namin yung sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas. Ano po ang paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas? Walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil hindi tayo member. Kaya, hindi po tayo makikipagtulangan. Bakit po kayo may option na ngayon? Bakit po nagbibigay ng option yung DOJ kung wala silang jurisdiction sa atin? Parang mayat-maya tinanggap na natin na yung leader natin. Mayat-maya, ganun po bang gusto nyong iparating sa amin na Mr. President? Na mayat-maya pwede kayong magbago ng posisyon? Mayat-maya po ba pwede tayong depende sa ihip ng hangin? Yung sinasabi nyo walang jurisdiction ng ICC, hanggang kailan yun? Hanggang nung March lang? Hanggang April? Ngayon, May na. Bago na naman. Ang hirap pang hawakan. Ngayon, tuwan-tuwa sila. Alam po ninyo, ganito, no? Pinaghahandaan na ng gobyerno. Kanino po galing yun? Meron po ba kayo na-receive sa ICC na official na communication? No? Meron po bang sumulat na by ICC na posible na makipagtulungan kayo kung meron na po ba? Kung wala, di kay Trillanes lang po galing yan. Napaka-importante naman ni Trillanes. Very willing kayong baguhin ang lahat para sa sinabi ni Trillanes. Si Trillanes po ba ay official spokesperson ng ICC sa Pilipinas? Ano pong bigat nung sinasabi ni Trillanes tungkol sa ICC? Meron po bang nag-corroborate na ng sinasabi ni Trillanes na meron talagang maglalabas na ng ICC? Sinabi po ni Senator Bato, hindi pa siya naiimbestigahan. Paano po kayo papayag, Mr. President, na willing kayong ipadakip yung ating dating presidente kahit walang investigasyon na naganap?
Paano po yung mamamayan, simpleng mamamayang Pilipino? Kung yung dating presidente wala ng karapatan. Kaya po tayo nasasabihan na walang walang tapos makikita namin tuwang-tuwa si Martin nagpapa-interview. Alam niyo kung ano sinabi ni Martin? Akala niyo ayaw na nila yung tiyatya? Yung kandidato nila ng senador kinakailangan pro-tiyatya. Tama talaga si Tatay Digong. Kayong mag-ama lang, yung Marcos na mag-ama ang tanging nakialam sa konstitusyon. Wala nang ibang presidente. Maraming nagtangka, pero kayo lang talaga yung mahilig makialam sa konstitusyon. Mahilig baguhin ng mga nangyayari. Ang saya-saya na nagsasabi, oh, ito. Kaya dapat yan talunin natin eh. Kahit sa Senado kasi wala tayong panama sa mga congressman at mga gobernador. Nakita ko yan eh. Nakakadalawang maisog, talagang mahirap pong papatayan ng ilaw. Dating presidente, pagpapatayan ka ng ilaw. Ikaw naman, Alberto. O sige, patulan na kita, Alberto. Ano ang masama sa gentleman's agreement? Sige. Patulan na kita. Bakit nyo iimbestigahan ano ang masama? Masama bang mag-agreement yung China at Pilipinas? Magkaibigang bansa yun. Hindi ba karapatan ng Pangulo yun na makipag-usap yung Pangulo sa ibang bansa? Si Pangulong Marcos may nakipag-usap din sa China eh. Ibig sabihin, imbestigahan din natin siya. Kung ano yung napag-usapan nila ni Xi Jinping, ganun ba? Ano yung binenta ni Pangulong Duterte? Meron bang pinamigay na teritoryo? Ano? Ano ang teritoryo nakuha ng China nung panahon ni Duterte? Kung hindi po yan nagresulta ng pagsuko ng ating soberenya, wala po kayong karapatan na mag-imbestiga sa mga nakaraan dahil gusto nyong pagtakpan yung kapalpakan nyo ngayon. Magsabi po kayo bakit po imbestigahan kung wala naman pong kayong krimen na binibintang. Kung may krimen naman kayong binibintang, hindi na po Pangulo si Duterte. Pwede nyo na pong sampahan na reklamo. Problema, yung nagpapatakbo ng kampanya ni Pangulong Marcos, parang dilawan eh. Hindi ko po sinasabing dilawan. Utak dilawan. Ano ba yung utak dilawan? 'Di ba sila po yung sira lang ng sira? Dekada pong siniraan si Pangulong Marcos. O ngayon, anong ginagawa ninyo kay Duterte? Sisi lang ng sisi, sira lang ng sira. Inuulit nyo lang yung ginawa sa inyo eh. Kayong mga Marcos, inuulit nyo lang yung ginawa sa inyo ni Cory, yung ginawa ni Noynoy, walang mga nagawang proyekto pero okay lang dahil ang sinisi nila kaya wala silang trabaho, sinisi lang nila yung nagdaang administrasyon. Nakadalawang taon na kayo, hindi na kayo, no? Nung 2 taon si Pangulong Marcos, Pangulong Duterte, sangkatutak na ang proyekto. Kayo ba, ano ba? Hukay pa rin. Pag may hukay, hindi yan nagawa ni Duterte. Naghukay na kami ng tatayuan ng ospital. Yung utak ninyo, lahat ng problema isisi kay Duterte. Nakita ko rito, 2 raw yung pinamanang problema ni Duterte sa atin, kay PBBM. Ano raw yung 2 problema na yun? Yung ICC tsaka yung West Philippine Sea. Ha?
May problema ba tayo sa West Philippine Sea nung panahon ni Duterte? O kayo ang nag-create ng problema? Ang problema kayo nagke-create ng problema, eh. Tapos sinisisi niyo. May problema ba tayo sa ICC? Hindi pinapasok ni Duterte, umalis na tayo sa ICC. Bakit niyo poproblemahin? Hindi na nga tayo member. May problema si Duterte sa ICC. Kayo wala dapat. Kaya kayo nagkakaproblema sa ICC ngayon dahil ini-entertain niyo yung ICC. Hindi nga in-entertain ni Duterte. Nung panahon na pwede pa silang entertain kasi may 1 year period pa. Di ba? 1 year period pa. Eh ngayon, hindi na po tayo member ngayon. Pwede pong sabihin ni wala nang jurisdiction, tama yung sinasabi. Tapos sasabihin nyo ngayon, dalawa yung problemang iniwan. O di, kung ayaw nyo lutasin yung problemang iniwan, na hindi naman talaga problema dapat, kayo ang nag-create ng problema ngayon, huwag nyo pong sabihin na ngayon tayo binobomba, may kasalanan yung nagdaan. Yun lang naman yan eh. Yung gentleman's agreement, yan po, kaya po nila iimbestigahan yan para sabihin sa mamamayang Pilipino, kaya pala tayo binobomba ng China. Dahil si Duterte nakipagkasundo sa China, yan din ang sinabi ng China ngayon eh. Kaya namin kayo binobomba dahil nakipagkasundo kayo sa amin ngayon 2024, pero hindi kayo sumusunod. Oh. Ano sasabihin nyo? Wiretapping. Nilabag nila ang ating batas. Meron pa ako nabasa kanina. Ano yan? Baka deepfake. Baka? Wala na tayong kasiguruhan sa lahat. ICC, binabalik nyo ng binabalik. Si Trillanes lang nagsalita, tsaka si Mike Abe. Yung mga kagaya ni Mike Abe, tsaka si Trillanes lang ang nagsasalita tungkol sa ICC. Spokesperson ba si Abe? Alam po ninyo, magtotohanan tayo, no? Kayang maglunsad ng maisog kahit walang local government official na sumusuporta. May tao po na pinagsasalitahan si Pangulong Duterte. Ano po ibig sabihin yan? Kahit hindi po sumusuporta yung mga gobernador, mayor sa isang lugar, meron pong mga tao na lumalabas para sa maisog rally. At yan po, magtutuloy-tuloy yan. Ang tanong, kayo na nasa gobyerno, bakit nilangaw kayo dun sa Senate nung nagpatawag kayo ng rally? Uulit pa eh. Hihintayin namin ha? China-challenge ko kayo sa Sara Resign. Tignan natin kung mas marami kayo. Alam nyo kung saan mas marami? Yung nanghihingi ng pera dun sa nanghihingi ng pera sa BSP. Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang dami nun. Mamimigay daw ng pera yung BSP. Ewan ko kung anong grupo yung mga yun. Ibig sabihin, ganun po. Kadaling mapaniwala yung mga tao dahil sa kahirapan. Kayo bang may mga trabaho na maayos mag-isip?